babasahin ko po yung ating passage sa Tagalog para po sa ating karagdagang kaalaman. Mark 10, verses 13 to 16. At ganito po ang sinasabi. Verse 13. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At tinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Simula po ng October, we have been studying po the concept of discipleship at saka disciple making. Napag-aralan po natin na may halaga o may halagang hinihingi na kapalit ang pagsunod kay Kristo. Sabi po ng Panginoong Kristo, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me." Hindi po natin maaaring sabihin na sumusunod po tayo sa hari ng mga hari at tagapagligtas kung hindi natin muna tatanggihan ang ating mga sarili, bubuhatin ang ating krus, at doon pa lang tayo maaaring sumunod sa Kanya. Today, ang pag-aaralan po natin ay ukol naman sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos bilang tamang tugon bilang tugon po sa isang tagasunod ni Kristo. Padalangin ko po na itong message natin ay makapag-minister such that lalo po nating makilala ang Diyos as the true Father. And He is the one who loves and cares for His children, so that we can respond with thanksgiving and grateful praise to Christ, who earned all these spiritual blessings for us in the presence of God, under the authority of God, and for the glory of our great God. Ang tanong po natin sa scripture sa umagang ito ay, as a follower of Christ, what does it mean to receive the kingdom? As a follower of Christ, what does it mean to receive the kingdom? Dito po sa ating passage, nasa last 1.5 years na tayo ng ministry ng Panginoong Kristo. Tulad ng nabanggit ko po last week, ang ministry ng Panginoon ay tumagal ng 3 taon. Ganun lang siya kabilis. At nandito na tayo sa last 1.5, and Jesus is slowly making His way to Jerusalem, and He is determined indeed to die on the cross. Sa Mark 8:27 hanggang chapter 9 verse 1, nasa Caesarea Philippi po sila, kasama po niya yung kanyang mga alagad. And then in Mark 9 verses 30 to 15, makita po natin nang bumaba po sila mula sa bundok ay kung saan nagpagaling po siya ng isang batang inalihan ng masamang espiritu. Nilisan po nila ang Caesarea Philippi at nag-proceed po sila sa mga villages sa Galilee. In Mark 10 verse 1, makikita po natin na nakarating po sila sa borders of Judea, beyond the Jordan. At open close parenthesis, ang tawag po dito, pag tinignan natin yung mga Bible maps po natin, ay Perea. Yun yung region of Perea. Dito sa verse 13, ganito po ngayon ang sinasabi. "And they were bringing children to Him so that He might touch them, but the disciples rebuked them. But when Jesus saw this," verse 14, "He was indignant and said to them, 'Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.'" Sa verses 13 to 16, which is yung passage na ating pag-aaralan ngayon, this is actually a fitting passage to study pagkatapos po ng marriage and divorce.
Yun yung ating pinag-aralan last week. Ano yung kinalaman ng marriage and divorce sa pagsunod kay Kristo. Fitting passage po ito sapagkat ang usual na victims, yung usual na nahihirapan pag naghihiwalay ang mag-asawa ay ang mga bata. At dito makikita po natin yun. Pag naghiwalay ang mga magulang, sila ang mga victims. And this is a fitting passage as a consequence doon sa kasalanan ng tao na nagre-resulta sa paghiwalay ng mag-asawa. At the same time, it is also a transition papunta doon sa pagtanggap ng kaharian. Sa verses 17 to 31, next week yun, pag-aaralan po natin yung rich young ruler. And ang tanong po niya kay Jesucristo ay ito, yung kaisa-isang tanong niya, paano ba ako makakapasok sa kaharian? Pero dito, sinasabi na ni Jesucristo kung paano palang tatanggapin ang kaharian. So, makikita natin yung dahan-dahan na pag-transition doon sa mga themes. Now, dito sa verses 13 to 16, may mga challenges sa interpretation na kailangan nating i-consider. Pag nagbabasa tayo ng scriptures, we go through a process of interpretation at merong mga challenges dito. Mapapansin po natin na hindi binigay ni Mark ang ilang mga detalye. Parang mapapansin natin, bigla na lang niyang siningit ito. For example, saan ito nangyari? Sa Perea po ba? Sa loob po ba ng bahay? Kasi last week, pumasok sila sa bahay, nagtanong ang mga alagad. Tapos pinaliwanag niya ang pananaw ng Diyos tungkol sa divorce o paghihiwalay ng mag-asawa. Ngayon, wala siyang binabanggit sa verse 13 pa lang, hindi natin alam kung nasa bahay. So we can only assume na nasa loob pa rin sila ng bahay. Nangyari ba ito ng umaga, dapit hapon, o gabi? We can only assume na may araw pa sapagkat convenient para sa tao na maglalabas at dala-dala nila yung kanilang mga anak para dalhin kay Jesus. Sino itong mga nagdala ng mga bata kay Jesus? Walang sinabi si Mark kung sila yung mga magulang. Ang sinabi lang, and they were bringing children to Him. Hindi sinasabi kung sila yung parents. We can only assume na yung iba doon parents, yung iba mga guardians. At nagpunta sila kay Jesus para dalhin ang kanilang mga anak at makinig sa Kanya at makita rin siya. Ilang bata ang dinala nila sa Kanya? Hindi sinabi ni Mark. Wala yung ganong klaseng detalye. Anong klaseng mga bata ito? 0 to 5 years old ba? 10 to 15 years old? Ilan ang lalaki? Ilan ang babae? Walang ganong klaseng detalye. But when we compare this passage, may mga, sa ibang gospels kasi, may mga katumbas na passages din eh. That's why ang Matthew, Mark, and Luke ay tinatawag na synoptic gospels pag nag-aaral. Kaya sila synoptic gospels, may mga passages na magkakapareho. So pag kinumpare natin ito halimbawa na lang sa Luke 18:15, ang mga salitang ginamit ni Luke naman ay, they also brought unto him infants. Ang salitang ginamit kasi dito ni Mark sa verse 10 ay general term para sa mga bata. Paidion. From the word where we get sa pediatrics. General term siya para sa mga bata, pero hindi natin alam ang edad. Pero pag sinilip natin si Luke, makikita natin sa Luke 18:15, sabi ni Luke, they also brought unto him infants, babies. Nasa breastfeeding stage. Pero, read further sa verse 16, mababasa natin na sinasabi ni Mark, he took them in his arms. Hindi yan yung tipong bata na bubuhatin mo na ganyan, naglalakad. Ang punto ni Mark dito, when Jesus Christ took them in His arms, ginawa niya yung tulad ng isang ina habang nagpapadede ng kanyang sanggol. Meron ako nabasa na Tagalog version na maganda sapagkat although ang karamihan ng Tagalog versions ang ginamit kinalong. So parang nilagay mo dito sa
Oo, sa lap mo. Pero kasi, may isa pang term, it seems, na ginamit para parang naghihili ka ng isang sanggol. Parang ganun ang ibig sabihin. Tingnan natin. Bakit ba nila dinala ang kanilang mga anak sa kanya? It was customary nung panahon nila na magdala ng mga bata sa isang rabbi, sa isang propeta, sa isang matanda na nangangaral. Respeto po yun eh. At the same time, ano rin siya, humihingi rin sila ng pagpapala para doon sa kanilang anak. So ang gagawin doon, pag may sasabihin na pagpapala doon sa bata, tapos syempre may laying of hands. So, customary para sa kanila yun ng panahon nila para i-bless ng mga matatanda yung bata. And malamang kaya nila ginawa yun sapagkat alam nila Panginoong Hesukristo ay nangangaral. Isa po siyang dakilang propeta at alam nila na siya ay isang mabuting tao. Pero dito sa passage natin, ano ang ginawa na naman ng mga alagad? Bakit dito sa aklat ni Mark, parang ang lumalabas na kontrabida, yung alagad pa ng Panginoon mismo. Yun ang lumalabas eh. Paulit-ulit na tinuturo ng Panginoon na dahan-dahan akong pupunta sa Jerusalem. Kailangan kong mamatay. Pero at every station, at every point, makikita natin dahil hindi naiintindihan ng kanyang alagad, sila pa ang humakadlak sa kanya. At dito sa passage natin, eto na naman sila. Bumabangka na naman. Anong ginawa nila? But the disciples rebuked them. Yung salitang rebuke dyan, i-underline nyo. That is the same description na ginamit doon sa pagkakasabi ng Panginoon doon sa demonyo. Doon sa batang inalihan ng spirito. Jesus rebuked the spirit. Yun yung ginamit doon. It's the same word. Ibig sabihin, dito kung doon si Hesukristo, pinagalitan yung masamang espiritu at pinalayas, dito, ganun din ang ginagawa ng mga alagad. Pinagalitan nila yung mga magulang. Hindi yung mga bata ha. Yung mga magulang, pinagalitan nila. At pinaaalis. Bakit? Malamang tingin nila, istorbo kayo eh. Diba? Inaabalan niyo ang Panginoon. Siguro isip nila masyadong importante si Jesus para sa mga ganyang bagay. Mga bless. Kung babalikan po natin ang Mark chapter 9 verses 36 to 37, makita po natin doon na tinuruan sila ng Panginoong Kristo. Pumasok sila sa bahay, tapos kinuha ng Panginoon, malamang may isang bata doon siguro na nakikinig, nakatambay, kinuha niya yung bata. Ano sabi niya doon sa Mark 9:36 to 37? Taking a child, he set him before them, and taking him in his arms, he said to them, "Whoever receives one child like this in my name, receives me. And whoever receives me does not receive me, but him who sent me." Dapat dito pa lang sa passage, alam na nila. Natandaan na dapat nila ito kasi Mark 9:36 to 37 pa lang ito. Tinuruan na sila. Pero it's obvious, wala silang natutunan. So anong ginawa ng Panginoon? Verse 14. But when Jesus saw this, nung makita niya na pinaalis ng mga alagad niya ang mga magulang at mga bata, nakita niya na pinagagalitan sila, ano sabi dyan? He was indignant. Sa original language, pag tinignan natin yung salitang yan, ang ibig sabihin, parang may naghalong galit at disappointment.
Sa mga Pilipino, buti na lang, hindi Pilipino to, no? Sa mga Pilipino, kapag nag-express ka ng disappointment, sasabayan ka pa eh. At ganon, disappointed ka sa akin? Ang galing mo naman. Eh di wow. Diba? Ganon ang ano natin. Ganon ang banat natin eh. Sasabayan pa natin. Hindi mo na natin pakikinggan bakit disappointed. Bakit ba? Saan ka nang gagaling? Hindi. Sasabayan natin. Yayabangan natin. Ganon ang attitude natin eh. Pero we see here, sabi ng Panginoon, in-express niya yung kanyang galit. Paano niya in-express yung kanyang galit? Verse 14b. Ano sabi niya? Yung pagkabasa kanina ni Jonah, napapangiti lang ako sa sarili ko. Kasi hindi ganun ang pagkakabasa. Masyadong relax. Dapat dito, pag binasa ito, ramdam mo yung disappointment ng isang master. Sabi niya sa kanila, paano niya sinabi ito? Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Dapat may emphasis. Ramdam mo yung pagkabigo sa kanila. Ang tagal nyo ng alagad ko, araw-araw tayo magkasama, tapos eto na naman kayo, pangalawang beses na nyo nang ginagawa yan. Kinuruan ko na kayo nung una, tapos eto kayo, ganyan yung ginagawa nyo. Wala pa kayong natututunan. Para sa Panginoong Jesucristo, ang mga alagad niya ay dapat mga ambassadors. We will read that further, yung term na yun na ginamit ni Apostol Pablo, ambassadors for Christ. Ibig sabihin, kinatawan po tayo ng Panginoong Jesucristo. Kinatawan po tayo ng kanyang biyaya. Hindi dapat hinahadlangan ang ibang mga nais lumapit sa Panginoon. They weren't supposed to discourage other citizens of the kingdom from entering the kingdom. Kaso ang ginagawa nila, parang po silang nag-aasal kaaway. Ganun ang ginagawa nila eh. Hinahadlangan nyo eh. Pinaaalis nyo eh. Wala silang pinagkaiba ngayon doon sa mga matatanda sa Israel. Wala silang pinagkaiba sa mga eskriba na hindi naniniwala kay Jesucristo. Wala silang pinagkaiba sa mga Fariseo. Wala silang pinagkaiba sa mga Saduseo. Pinabibigat nila ang dalahin ng mga tao para hindi makapasok sa kaharian. In the positive sense, ganito naman ang instruction ni Jesucristo. Sinasabi po niya, pahintulutan ninyong magsilapit sila. He permits them. Ito yung permission to come. In the negative sense, paano niya sinabi? Huwag niyo silang pagbabawalan. So ito yung prohibition naman sa mga disciples. Bakit po sila huwag pagbabawalang lumapit? Observe po natin ang pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo. At dito, pag binasa po natin ito, medyo kailangan nating makinig ng maayos. Sabi po ni Jesus, for the kingdom of God belongs to such as these. Dito nagulat sila. Bakit? Anong ibig sabihin ni Jesus? Ang konsepto po ng kaharian ng Diyos, pag tinignan po natin ang Old Testament, ito ay paparating na kaharian. Hindi po ito kaharian sa mundong ito. Sa mga prophets of old, pag may pangitain po sila ukol sa kaharian, itong kaharian na po ito ay nagmumula sa taas pababa, papunta sa lupa. At hindi ito sa lupang ito. Kaya nga, mapapansin natin, di ba sabi ni Jesus, nang tanungin siya ukol sa kanyang kaharian, nung malapit na siyang ipako, sabi niya, my kingdom is not of this world. So dito sa Old Testament, paparating ang kaharian ito. At ilalagay nito ang lahat ng bagay sa tama. Maghahari ang Panginoon sa langit at lupa, magpakailanman. Yun yung expectation sa kaharian ng Diyos. Therefore, lahat ng kaharian ng tao ay may simula at wakas. Ngunit ang kahariang ito ay mananaig. Darating ang araw na tatanggalan ng kapangyarihan yung mga kaharian ng tao at matatapos din sila. Ngunit mananatili sa walang hanggan ang kaharian ng Diyos. Hindi ito magigiba sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas.
Yun yung sinasabi sa Daniel 7:14. Yun yung konsepto ng kaharian. Ngayon, sabi ng Panginoon Kristo, the kingdom of God belongs to such as these. Marami pong mababasang komentaryo, siguro may mga narinig na rin tayong mga messages tungkol sa the kingdom of God belongs to such as these. At madalas ang description dito ay to have childlike faith versus being childish sa Panginoon. Diba? Narinig na natin yon. Ngunit kung susuriin po natin ang kanilang kultura, they were expecting the kingdom to come in power. Ang nasa ano nila, ang pagkakaturo sa kanila ng mga matatanda sa Israel, ang result ng pagdating ng kaharian ay may moral transformation at saka may pagbabago sa political at saka military. So, makikita na ang ina-expect nila ay mabago ang physically ang Israel. Pati yung mga nanunungkulan dyan ay mapapalitan. Magbabago ang isipan ng tao. May moral transformation. Sa mga katuwid, ang ina-expect nila ay grandiose at saka bombastic ang pagdating ng kaharian. Noong una, sa Mark 8 and 9, pag binalikan lang natin ng konti yung ating pinag-aaralan, sabi ng Panginoong Hesukristo, kinilala nila siya na siya yung Mesiyas. Siya yung hari na magdadala ng kaharian ng Diyos. Kinilala nila siya. Pero sabi niya sa kanila, kailangan kong mamatay. So, doon pa lang, medyo, ano ka na? Bakit ganon? Paano mo dadalhin yung kaharian kung mamamatay ka? Diba? Common sense. Paano mo dadalhin ang kaharian? Paano mo itatatag ang kaharian kung patay ka? Sabi ni Jesus, kailangan kong mamatay. My kingdom is not of this world. Ang dinig nila ay ganito. Kaya dadalhin ni Jesucristo yung kaharian. Rather, ang kailangan para dumating yung kaharian ay kailangan matalo siya at mamatay. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Ang kailangan niya ay mamatay. Doon siya magtatagumpay. Doon siya tagumpay. Pero sa isipan nila, talunan ito. Pero sumusunod pa rin sila. Pagdating dito, sa passage natin, sinasabi naman ni Jesus, darating ang kaharian sa mga tulad ng mga musmos. Tulad ng mga sanggol. Sabi ko last week, ang kaharian ng Diyos ay upside down kingdom. Pag dumating yan, babaliktarin yan lahat. At dumating na nga. At eto, sinasabi ni Jesucristo, ang ukol sa kaharian. Dito sinasabi niya, darating ang kaharian sa mga tulad ng mga sanggol, sa mga musmos. Kaya nga, ngayon sa isipan nila, sandali lang, medyo apakan muna natin yung breaks natin. Sa bahay namin, yung mga batang yan, sila nga yung makukulit eh. Diba? Sila yung maiingay. Iyak ng iyak. Hindi mo malaman kung anong gusto. Diba? Padededein mo, tuloy pa rin ang iyak. Diba? Papalitan mo ng diaper, iyak pa rin. Paghihili ka, iyak pa rin. Yun pala, ang gusto lang, makalabas. Ibang environment. Diba? O. Bukod doon, pagsasabihan mo, huwag mong gagawin yan. Huwag kang tatalon dyan, tatalon pa rin. Diba? Huwag kang tatakbo, tatakbo pa rin. Sila yung makulit, sila yung maingay, sila yung nakakainis. Tapos, sinasabi ni Jesus na ibibigay sa kanila yung kaharian. Ang punto ng Panginoong Jesucristo ay ganito. Larawan po ito ng biyaya ng Diyos at ng kaharian. Larawan po ito ng biyaya ng Diyos at ng kaharian. Tanong. First question. May capacity po ba ang mga sanggol na alagaan ng kanilang mga sarili? Wala. Tayong mga magulang o matatanda ang may tungkulin na alagaan sila. Therefore, they are needy. Correct? Pangalawa,
May capacity ba ang mga sanggol na ingatan ng kanilang mga sarili? Wala. Tayong mga magulang o matatanda ang may tungkulin na ingatan sila. Therefore, they are vulnerable. Pangatlo, let's take it up a notch higher. May kapangyarihan ba silang tanggapin ang kaharian? Wala rin. So this is a picture of neediness, of powerlessness, of vulnerability. Babies cannot care for themselves. They cannot feed themselves. They cannot earn a living in this world, nor can they earn a place in society or a kingdom for themselves. Wala silang kapangyarihan at walang kapangyarihang tanggapin ang kaharian. At dahil wala silang kapangyarihan na tanggapin ang kaharian, God's grace makes it available for them. Matatandaan po natin sa Sermon on the Mount, sabi ng Panginoong Kristo, sa Matthew 5, yung tinatawag nating Beatitudes. Sabi po niya sa Matthew 5:3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Blessed are the poor in spirit. Or pwede rin natin gamitin yung term natin ngayon, blessed are the impoverished. Blessed are those who see their hearts in poverty. Blessed are those who see their souls in poverty. Pero mga interpretations na yun. Ang sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And so what does Jesus do? Kahit na tinataboy ng mga alagad, yung mga magulang at bata, anong ginawa ni Jesus? Verse 15 and 16, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." Sandali lang. Nasa last 1.5 years na tayo ng ministry ng Heso Kristo. Araw-araw sumusunod ako sa Kanya. Tapos, ano sabi niya? Kung hindi niyo tatanggapin yung mga tulad nila ng isang maliit na bata, wala kayong bahagi sa aking kaharian. Kahit na sabihin mo na sumusunod ka kay Kristo. Sabi niya. Kaya mag-iingat. Warning ito. And then verse 16, sabi po niya, oh, by the way, bago kong makalimutan, yung salitang truly dyan, or verily, sa original language, ito po ay amen. Amen. Surely, it is done. Hindi po yan parang katulad ng amen, amen doon sa social media. Pag may prayer na mababasa tayo, lahat naman ng mga comments of amen, amen. Or pag mayroong humihingi ng tulong, amen, amen, amen. Diba? Ang ibig sabihin po ng amen sa original language ay it is done. Siguradong mangyayari ang bagay na ito. Or, pwedeng sabihin, maganda yung isang translation ng Tagalog, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Katotohanan ito. Hindi lamang sa isipan ng tao, kundi dahil ito po ay salita ng Diyos, ganap ito. So, ano yung ganap? Ano yung totoo? Sabi ni Jesus, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Like a child. Pinag-usapan natin kanina, itong like a child na ito, in terms of being needy, in terms of having no power at all, in terms of humility. Pagkatapos niya magbigay ng babala, kinarga po niya ang mga bata at pinagpala sila. Sa ibang versions ng Bible, sinasabi, He put them into His bosom. Or, He took them into His bosom. Nilagay niya dito. Nilapit niya sila sa kanyang sarili. When we look at the gospel or the good news of Jesus Christ, where did God bring us near to Him? Saan niya tayo nilapit? Pag tinignan natin ang message of good news, nilapit niya tayo sa kanyang sarili on the cross. In the New Testament, mababasa po natin, and although you were formerly alienated and hostile in mind,
engaged in evil deeds, yet, He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Sa Colossians 1:21-22. Napakabuti po ng Diyos. Tayo po yung masama. Tayo yung makasalanan. Mga walang kakayahang tanggapin ng kaharian dahil sa ating mga isipan. Tinuring nating kaaway ang Diyos. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Nagpaulan ba siya ng malalaking bato? Nagpaulan ba siya ng apoy? Hindi. Anong kanyang ginawa? Pinadala niya kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo, inilapit tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Na ano? Na mga banal, walang dungis, at walang kapintasan sa harapan niya. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. When we began this message, tinanong po natin as a follower of Christ, what does it mean to receive the kingdom? This is now what it means. Following Jesus means receiving the kingdom like a little child. Pero may implications po ito. Ano yung implication or consequences or results ng receiving the kingdom like a little child? Ano ba ibig sabihin nun? Twofold ang application natin. Number one, we need to recognize that we are needy, powerless, and vulnerable in need of God's grace. We are needy, powerless, and vulnerable in need of God's grace. Sabi po ng Panginoong Kristo sa verse 15, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Dahil ang kaharian po ay paparating upang hatulan ang lahat ng bagay, nararapat lang na natanggapin natin sa ating mga sarili na wala po tayong kakayahang linisin ang ating mga budi at iligtas ang ating sarili sa parating na hatol. And so, ang nire-require sa atin ng Diyos sa paparating na hatol ay pagsisisi. Pagpapakumbaba sa harapan ng hari. Kailangan po natin ang kagandahang loob ng Diyos para maligtas at manatili tayo hanggang huli. Kailangan natin ang mga pagpapala ng kagandahang loob ng Diyos. Ang pagpapawalang sala, ang pagpapatawad, ang pagpapaging banal, at ang kanyang pangangalaga. Because receiving the kingdom like a little child is to recognize that the kingdom is God's gift to us. It is a gift by His grace. Pangalawa, what does it mean to receive the kingdom like a little child? Pangalawa naman, yung ministry. Minister and teach our children about Christ. Minister and teach our children about Christ. Sabi po ng Panginoong Jesus sa verse 14, permit the children to come to me, do not hinder them. So, mapapansin natin yung mga positive and negative na mga verbs. But permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. And then in verse 16, mababasa natin ano yung naging counter-response ng Panginoong Kristo sa ginawa ng mga alagad. Mark tells us, He took them in His arms and began blessing them, laying His hands on them. Dahil tayo po ay kapwa tumanggap at tumatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, hindi natin dapat pinipigilan ang iba. Wala tayong karapatan na pigilan ang iba, especially ang mga bata na makilala si Kristo. Because it follows that when we receive the kingdom like a little child, we must now fulfill the task of permitting others, encouraging others to come to Christ. Sa makatuwid, receiving the kingdom like a little child is a task or responsibility that must be carefully and diligently accomplished. Ito po yung mabigat dito. Kung hahadlangan natin sila at
Ang problema, pag hinadlangan sila, kung pipigilan natin sila, kung ibinubuyo natin sila sa kasalanan upang mawalan ng halaga ang kaharian sa kanila, it follows na hindi tayo talaga kabilang sa kaharian. Dahil ginagawa natin yung gawain ng kaaway. Hinahadlangan ang tao na makapasok sa kaharian. It follows na hindi natin tinanggap ang paghahari ni Kristo. Ibang paghahari ang tinanggap natin. Sa makatuwid, wala ka sa loob ng kaharian. Kasi kung sa loob ka ng kaharian, hindi mo pipigilan ang iba na makapasok. Ikaw ay nasa labas. Tagalabas ka. Anong ibig sabihin nun? Matatandaan natin kapag nagkukwento ang Panginoong Kristo ukol sa kaharian, merong mga tinatapon sa labas. Ang description sa labas, nandoon ang kadiliman, nandoon ang lumalagablab na apoy, nandoon ang mga uod na hindi namamatay, nandoon ang pagngingit-ngit ng mga ngipin ng mga kaaway ng Panginoong Kristo. Ganun ang experience sa labas. Sa labas ng kaharian. Bilang church, sinasabi po natin, my family is my first ministry. Kung ang pamilya ko po ay ang first ministry ko, dapat bagong mag-quit porket mahirap. Sinasabi rin, ito, real talk, mahirap mag-minister sa pamilya. Correct? Correct! Mahirap! Mahirap lang kasi natatakot tayo na ma-reject. Natatakot po tayo na kung ano ang sabihin sa atin, baka magalit sa atin. Natatakot tayo na baka i-disown tayo. Marami tayong takot. Pero ang tanong, sino ba ang hari? Bakit tayo mas natatakot pa sa mga taga-labas ng kaharian kung mayroong hari na namumuno sa lahat? Ibig sabihin, mas nakakatakot pa ang kaaway kaysa sa Panginoon, sa hari ng mga hari. If my family is my first ministry, this means we need to see our families being discipled in Jesus Christ. This means we want to see them as followers of Jesus Christ. Nais ko po at this point na i-assess ang ating mga sarili, especially yung mga matatanda at saka mga magulang na. I want us to assess ourselves. Number one, at saka yung mga, syempre, yung mga ministry heads dito. Number one, anong implication nito? What do we mean by ministering and teaching our children about Christ? Number one, nais ko pong kausapin ang mga Bible teachers at saka ministry heads dito. Our ministry to the children in church. Because of these commands given by our Savior, hindi maaaring mawala ang ministry sa mga bata. Sa isang iglesia na lumalago, sa isang iglesia na nakakakilala sa Panginoon, sa isang iglesia na maayos ang kalusugan. Hindi mawawala ang ministry sa mga bata. Isa sa mga tanda na ang isang ministry o church ay lumalago, tingnan mo ang ministry sa kabataan. And so, hindi maaaring mawala ang ministry to the children sa isang iglesia na tapat sa Panginoon. Nais ko pong kausapin ang mga ministry heads sa kabataan. Kamusta po tayo sa ating pangangaral? Pinapakita po ba natin ang Diyos sa kanila? Tinuturo po ba natin ang dahilan kung bakit kailangang bumaba si Jesucristo, mamatay at muling nabuhay? Hayaan niyo pong i-stress ko po ang bagay na ito.
Our church exists because of the gospel, and it thrives by the gospel. We exist because of the gospel, and we thrive by the gospel. Tinatawag po tayo upang ipakilala si Kristo sa mga kabataan. Wala ito sa dami ng activities para maging effective ang ministry. Nais ko pong kausapin ang mga ministry heads at saka teachers. Wala po ito sa dami ng activities para maging effective. At the end of the day, ang tatanungin po sa atin ng Panginoon, tinanggap ba natin ang mga kabataan at tinuro po ba natin sila kay Kristo? Pinahintulutan ba natin silang lumapit sa Kanya? Hindi po maaaring mawala ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ng kasulatan sa ministry ng mga bata. Letter B, our ministry to children in the home. Kanina, ministry to the children in church. Ngayon naman, ministry to children in the home. Sa ating mga magulang, because of these commands stressed by our Savior, you can count on the church to faithfully point you to Christ. Ito ang mandate ng church. I-disciple ang mga parents and young parents kay Kristo. You can count on the church to faithfully point you to Christ. Pero, ito naman ang sasabihin ko, para may correction din. Dahil may certain attitude ang mga magulang sa panahong ito. It is not the responsibility of the church na i-expose or i-immerse ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Pag sinabing immerse, ilublog. Hindi po tungkulin ng church na i-expose at i-immerse ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Ang may tungkulin ng train up a child in the way that he should go, so that when he is old, he will not depart from it, ay magulang, hindi church. Pag sinabing train up a child in the way that he should go, sasamahan mo siya every point in his life. Sasamahan mo siya sa kanyang mga paghihirap, sa kanyang mga challenges. Tutulungan mo siya. Hindi po trabaho yun ng church. Trabaho po yun ng magulang. Ang nagiging problema sa panahong ito, dahil sa dami ng ginagawa ng magulang at punong-puno ang schedule, pinupuno ang schedule ng mga ibang bagay, ang ginagawa ng mga magulang, in-outsource nila ang spiritual feeding at saka spiritual training sa iba. Inaatas doon sa church. And then at the same time, hoping for the best na sana may mangyari. Para katulad rin sa ibang magulang, walang pinagkaiba ito sa attitude ng ibang magulang. Ang gagawin ko dahil may gusto siyang mangyari sa buhay niya, dahil meron siyang dreams and kung ano pa man yung ambitions niya, imbis na palakihin yung anak niya at turuan sa foundations, kaya ang daming mga bata ngayon, pansinin niyo yung mga bata, pag ang bata hindi marunong pumasok sa bahay ng iba, pag ang bata hindi marunong mag-good morning, good afternoon, good evening, ang tingnan nyo yung magulang. Pag ang bata pumasok sa isang bahay, binigyan mo ng isang basong tubig, at yung bata hindi marunong mag-thank you, tingnan nyo yung magulang. Bakit? Foundations yun eh. Pag ang bata, sabihin natin, may nagawang mali, at hindi nakapag-sorry ng maayos, ang tingnan nyo yung magulang. These are foundations. At ang dami kong bata na nakita na ganyan, yung iba pa mga anak ng pastor. Yung iba mga anak pa ng pastor. Napabayaan ang anak. Ang ginagawa nila, ina-outsource nila ang bagay na ito. Anong ginagawa ng mga magulang? Ay, tinuturo naman yan sa school, kaya nga may GMRC eh. The fact na inaasa natin sa school ang foundations shows yung kalugmukan natin sa kasalanan. Yung mga bagay na ito na maliliit, inaasa pa natin sa iba, inaasa natin sa mga unbelievers, na sila ang magtuturo sa mga anak natin. Ganyan ang problema. Tapos ngayon, pati ang spiritual feeding ng ating mga anak, inaasa natin ngayon sa church. Ganito, gawan natin ng computation para medyo may konting science. Baka kasi ayaw yung maniwala sa akin. Isipin po natin, ilang oras ang mga bata na nandito sa church?
makikinig sa kanilang ministry head. Sabihin natin, isang oras, 2 oras. Tingnan natin, 2 oras. 2 oras na sa church. Kung 2 oras sila nasa church, hindi naman yung 2 oras na yun, puro ano lang pag-aaral hindi pangangaral lang Diba? So, pero sabihin natin, 2 oras. Ilang linggo sa isang buwan? Sabihin natin, 4. So, kung isang linggo, 2 oras silang nasa church, at hindi nakakatanggap ng kahit anong pangangaral sa bahay, ang bata, 0 sabihin natin. 0 scripture. 0 na pangangaral sa bahay. 2 oras lang sila in 1 week nakakapakinig tungkol kay Kristo. So, kung 4 na linggo, 4 times 2 is 8 hours lang sa isang buwan. Oh, ganyan ha. 8 hours sa isang buwan. Sa school, tingnan natin yung sa school. Compare natin. Sa school, syempre hindi naman lahat nagtuturo sa kanila, mga Kristiyano. May mga nagtuturo dyan ng mga kung ano-ano, parang katulad sa mga anak ko. Magsusumbong sa akin dati kung ano-ano tinuturo ng teacher ko. Okay, kung subukan nyo, kung kaya nyo kontrahin. Sinusubukan nila, pero binibigyan pa rin sila ng mataas na grade pag kahit na binibigyan nila ng reaction yung teacher nila. Subukan nyo. Pero alam naman nila yung totoo. Kung ano tinuturo, may tungkol sa feminism at saka sa evolution. Okay lang yun. Sige, kailangan nyo matutunan yung bagay na yan. Sa school, kung ano-ano tinuturo. Ilang oras sila sa school sa isang araw? 8 oras, sabihin natin. From 7 hanggang 5, sabihin natin. Sabihin lang natin na gano'n. Meron pang ibang activities yan Sabihin lang natin na gano'n, 7 to 5. So 8 hours a day. Or 6 to 8 hours a day. In a month, ilang hours yun? Sabihin natin, 160 to 180 hours in a month. Ang pinag-aaralan ay yung tungkol sa mga bagay sa mundong ito at mga kung ano-ano pa, mga ibang kalokohan na nanggagaling sa kanilang mga kaibigan at natututunan sa social media. Sabihin natin, yung 8 hours na yon, ginugugol nila sa school sa pagtingin sa kanilang sa mga phone at tablets nila at kung ano-ano mga natututunan. Hindi ko sinasabi na lahat ng karunungan ay magmumula o lahat ng kaya dapat malaman sa mundong ito ay magmumula sa Bible. Hindi ko sinasabi yun. Pero kailangan nating pagkumparahin ang oras na ginugugol ng ating mga anak. Paano tayo magiging tapat sa Panginoon na pahintulutan sila sa kaharian kung ang mga bagay na ito ay hindi na pag-uusapan? 160 hours in a month, nasa school, kaibigan, at saka nasa kanyang mobile phone. Okay, 160 hours. Kumpara natin sa church na 6 to 8 hours a month lang. Tapos pagdating sa bahay, 0. Samantalang ang sinabi ng scripture, train up a child in the way that he should go. Nagpupunta tayo sa mga training. Pinapupunta tayo ng mga kumpanya natin sa training. Pag sinabing training, hindi isang araw yan. Pag isang araw, seminar. Pag training, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, o 1 buwan. On the job. 8 hours a day. Pag training, ganon. Sinasamahan ka. May consistency. May longevity. Train up a child in the way that he should go. Hindi ba dapat sa bahay, mas mahaba pa nga ang oras na ginugugol sa pag-train sa mga bata? Pero bakit pagdating sa mga Kristiyano, tamad na tamad po tayo na ituro kung paano sila makakapasok sa kaharian? Hindi kaya tayo pa yung nagiging hadlang? Hindi ko sinasabing masama na maghanap buhay. Hindi ko sinasabi yun. Tama lang na maghanap buhay. Ngunit tinuturo rin sa scripture to train up your children. Balanse yan. Parehong command yan. Parehong pagpapala yan. Pero ang akala natin, ang pagpapala lang sa atin, yung
magkaroon tayo ng pera para may gagastusin tayo. Pero meron pang isang pagpapala na hindi natin ginagamit. Pinababayaan natin. Tapos nagtataka tayo, bakit nagiging pasawa yung anak ko? Bakit siya hindi kumikilala sa Diyos? Ano po ba ang ginawa natin? Yun yung problema. Tayo yung naging hadlang. Kaya sabi ko, magiging maingat. Maging maingat sa pagpapalaki. Kasi kung ano ang, sabi nga sa commercial, kung anong ating ginagawa, nakikita ng bata, yun ang nagiging tama. Halimbawa, tuloy muna natin. Tanong, may plan to disciple ba tayo sa ating families? Do we have a discipleship plan sa ating families? We should. Kung meron, let's start sharing the time with our family. Mamaya, pag uwi po natin, let's lead our families like a little church that it is supposed to be. Lead them like a little church that it is supposed to be. Samahan natin sila sa pananalangin para matuto silang manalangin. Sabi nga, train up a child. And it requires na i-mentor natin sila. Samahan sila. Sa bahay po namin, may rotation po ang pananalangin. This I say as an example lang. Na baka gusto niyo. Sa amin may rotation ng pananalangin. Sa umaga, ako. Pag sa breakfast table, ako. Sa lunch, pwede yung dalawa kong anak. Sa gabi, pag nanalangin kami bago matulog, pagkatapos ng devotions, may rotation ulit yun. Depende. So, ganun na naman ulit sa susunod na araw. May rotation. Pag merong may sakit, edi hindi muna magpipray may sakit. Kailangan iba ang magpipray doon sa may sakit. Kailangan natin simulan ito. Pangalawa, samahan natin sila sa pagbuklat ng kasulatan para ma-discover nila ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kung sinasabi natin na priority natin ang Panginoon at number 1 siya sa ating buhay, kailangan nakikita nila hindi lamang dito sa loob ng church, kundi pati sa ating mga bahay. Paano nila makikilala si Kristo kung mismo sa bahay hindi nila maririnig sa ating mga bibig yun? Kung hindi nila nakikita na nag-aaral tayo. Marami tayong sinasabi natin na number 1 si Kristo, pero pag tinignan natin in terms of time, mas marami pa tayong ginugugol na oras sa mga problema natin sa mundong ito kaysa sa pagkilala kay Kristo. Hindi ko sinasabi na mali yung mga responsibilidad natin. Ang sinasabi ko, paano mo i-manage yung time na yan such that tayo po, pinapakita natin sa ating mga anak na mahalaga nga ang Panginoon. Meron po akong nabasa ng case na isang pastor. Lagi siyang nasa church. At pag tinanong mo yung kanyang mga miyembro, sasabihin nila si pastor po, napakasipag po niyan. Pag tinawagan namin yan, 3:00 ng madaling araw, pupunta yan agad sa amin. Ipag-pray kami. Pupunta yan sa bahay. One time may emergency. Pumunta siya. Kahit hindi naman niya patay, at hindi naman membro niya yung patay, nandun siya para ipag-pray yung pamilya. Napakasipag ni pastor. Nung tinignan nila yung kanyang time sa kanyang family, nakita nila halos wala na siyang oras para samahan ang kanyang pamilya sa breakfast at saka sa dinner. Halos wala rin siyang oras sa kanyang pamilya na samahan sila sa pag-aaral ng scriptures. Pero ang dami niyang oras para sa church. Ang naging decision po ng church, bawasan ang kanyang oras sa ministry. Why?
Hindi po tama na napakarami mong oras para sa ibang tao pero sarili mong pamilya pinababayaan mo. Bad leadership po yun. Hindi tayo magiging mabuting halimbawa at hindi tayo magiging tapat sa pagsunod kay Kristo kung hindi natin bibigyan ng oras ang ating pamilya. At kung wala naman tayong ginagawa para dalhin sila ng maayos sa kaharian. Our desire kung bakit pumupunta po tayo sa church ay hindi lang basta para makapagsamba. May konsepto po kasi tayo na, ay pupunta lang ako dyan, uupo ako, makikinig ako para sa aking sarili. Pero hindi ganyan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, pupunta tayo dito, matututo tayo, para later on, yung ating pamilya ay madala natin, maakay natin. Di ba nga, anong sabi sa akin nung ibang mga leader? Ginagawa ko raw school ang church. Hindi po ako, ang Panginoong Kristo. Pero kayo, ginawa niyong tambayan ng church. Ginawa niyong arcadean. Ginawa niyong mall ang church. Ang Panginoong Kristo, makita natin ilang passages na pinag-aralan natin sa discipleship. Lahat yun, tinuturuan niya yung kanyang alagad. Our desire is matuto po tayong maglingkod sa bawat isa. At kasama dito ang maayos na pag-disciple sa ating mga pamilya. Sabi ng Panginoon, di ba? Sa kanyang mga alagad, teach them whatsoever I have commanded you. Therefore, kung kailangang schedule, bigyan natin ng maayos na oras at panahon ang pag-train sa ating pamilya. Sabi nga po ni John Calvin, isang reformer noong 16th century, those little children have not yet any understanding to desire His blessing. But when they are presented to Him, He gently and kindly receives them and dedicates them to the Father by a solemn act of blessing. It would be cruel. Ito yung underline. It would be cruel to exclude that age from the grace of redemption. It is an irreligious audacity to drive from Christ's fold those whom He held in His arms and shut the door on them as strangers when He did not wish to forbid them. Yun po ang iiwasan natin. Let's lead our families like a little church that it is supposed to be. So mga kapatid at kaibigan, ang pagsunod po kay Kristo ay pagtawag para tanggapin ang kaharian tulad sa isang sanggol na walang kakayahan o kapangyarihan na tanggapin ito. Umaasa po tayo sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Panginoong Diyos na ibuhos ang mga pagpapala ng kaharian sa atin upang tayo ay makapaglingkod sa ating mga pamilya, hindi nagiging hadlang sa pagpasok nila sa kaharian. And just as we have received grace from our Lord, so we share that grace to others, especially to our children. This is what it means to follow Jesus in receiving the kingdom like a little child. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Let us pray.